nangyayari na to. Kaya lang, dumating yung pagkakataon na kinakailangan ko magpasya at magsabi ng totoo dahil ako din ang naiipit. Dahil ito nga itinatanggi ng pamunuan ng PIDEA. Pero sa katotohanan naman, talaga naman tong nag-e-exist. Unang-una, ito ay talagang binanggit na ng Pangulong Duterte. Ako, naiintindihan ko yung mga dati kong kasamahan kung saan sila nanggagaling dahil mamimili talaga sila kung ako o yung si General Lasso. Sa akin, ano ba ang mapapala nila? Yes. Wala silang mapapala sa akin. Kaya General Lasso, kung pipiliin nila, mananatili sila sa trabaho nila. At maari na magkakaroon pa ng kung ano bang benepisyo na maaari na nilang matamo. Dahil nangyari na po sa akin yan, sa pagsasabi ko ng katotohanan, ang ginawa po sa akin ay natanggal po ako sa trabaho. Yes. At yun naman, yung pagsasabi ko ng katotohanan, hindi lamang po ako yun. 3 po kaming ahente. Ang nangyari po nung mga panahon na yun, yung 2 ahente ay talagang naagapan ng agency at hindi na umano sa akin, dahil talagang nakita nila na gaano ka-delikado yung gagawin talagang pagbubulgar. Pero yon ay pinanumpaan po yon sa harap ng isang abogado na si Director Hil Pabilona, na director noon ng Legal and Prosecution Service. Kaya nang binanggit ko nga po sa hearing na yung hawak ko na joint affidavit na nirereklamo namin, yung irregularities doon sa PIDEA ay pinanumpaan po doon sa director na nandun sa likod ko kahapon sa Senado. Ngayon po, doon po sa kung ano po ang mangyayari o susunod na magaganap, hindi ko po alam. Ako po ay nagbabase lamang sa mga sa takbo ng investigasyon na itatanong, at kung meron man na dapat pa na katotohanan o panindigan, ay yun po ay ganun pa rin, gaya po nung una kong testimonya, paninindigan ko pa rin po. Yes, sir. Sorry, follow up ko lang, ma'am. Briefly, ma'am, please. You scored points today. Ngayong umaga, nakapanayan namin si Senator Bato de la Rosa. He believes na ang dokumento ay authentic na ginawa mo with your direct live testimony and positive assertion na yung dokumento na yan ay sa akin. Among other physical evidence examination na ginawa niya bilang isang pulis din na Batikan, kagaya ninyo, bago kayo mag-PIDEA investigator. Ngayon, malinaw, ang gustong malaman ng taong bayan mula sa inyo. What made you come out? Aside sa sinabi mo na naguguluhan ka sa iskandalosong revelations ng isang vlogger doon kahapon sa iyong revelation, do you believe that it is time for the people, the Filipino people, the nation, to realize na napakadelikado kung hindi maibunyag ang involvement ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa drug abuse that you were knowledgeable directly when you were still with PIDEA, at ngayon napagtakpan ito sa loob ng mahigit 10 taon at naging bunga nito na elect siya bilang presidente. Are you on that line of moral recovery and Pwede redemption? Pwedeng padagdag ha, Yeah. sir. Kasi sa experience ko, under this administration, yung mga dating mataas ang respeto ko, nakita ko mas tahimik pa sa bato. Mas tahimik pa, at saka duwag na duwag sila ngayon. Yes. Nawalan ako ng respeto sa maraming tao. Narinig ko na nababayaran sila para tumahimik at wag na magsabi ng katotohanan. At marami pa ngayon, na ginagamit yung salitang red tagging, na dati alam nila hindi totoo, etc., etc., para lang may pwesto, para lang may pera, etc. Diba? So, sir, pero ikaw, pwede din naman kasing tumahimik ka Pwede naman yun Diba? I mean, yung sinasabi ni Eric, at saka yung nakita namin sa hearing, Kahapon. Napakaliwanag, besides your courage, napakaliwanag kung sino ang paniniwalaan namin, kung kredibilidad. Na napakaliwanag din ng pagsisinungaling ni D.G. Lasso, who is a personal friend of ours. So, ang tinatanong namin dito, gaano kahalaga dito sa iyo? Bakit mo pinipili ang landas na ito? At in-identify mo
ang pananagutan ng Pangulong ito Yes. mula noon hanggang ngayon, ito ba'y para i-recover ang dangal at integridad ng opisina ng Pangulo at isalba ang bayan? Ganon po ba ang direksyon ng inyong pagtataya ng inyong dangal at buhay? Ganito po yun. Doon po doon sa tanong ninyo, no, bakit yung iba na mas piniling tumahimik na lamang kaysa kaysa ipaglaban yung issue o makailan dito sa issue na ito. Hindi po natin sila masisisi. Sapagkat sa kanilang sa kanilang pamumuhay, mas pinipili nila yung kapakanan at seguridad ng kanilang pamilya. Hindi po natin masisisi. Sapagkat alam naman po natin na kakaiba itong impluwensya ng kasalukuyang gobyerno. Kapag ikaw ay sumalangsang o talagang inangyari nga po dyan sa inyong istasyon, Yeah. kahit na ang sinasabi walang sapat na basihan, nagkaroon ng agarang pagpapasya para magkaroon ng ng indefinite suspension. Pero yun yung doon sa parte na yun, nasasabi ko lang dahil nga isa ito doon sa mga isang nakikitang halimbawa. Ngayon, dito sa yung sa aking paglabas, dumating ako doon sa point, magmula nung makita ko at masabihan ako dito tungkol dito sa inilabas ni Maharlika. Kung mapapansin nyo, yung pagitan ng pagkakatuklas ko sa pagkakalathala nitong mga confidential documents na ito, umabot na humigit kumulang 5 araw. Doon, yung sa loob ng 5 araw na yun, magmula nung matuklasan ko ito, ay nagkaroon ako ng pakikipag-usap doon sa dati kong kasamahan. At ito, dumating doon sa point na sinabi na i-deny ko yan, i-deny na lang natin yan. Yes. At para wala ng gulo. Ngayon, doon sa pagdi-deny na yon, para wala ng gulo, ako bilang nasa labas at sila nasa loob. Ano na lang ba kadali na ang isang accountability o isang pananagutan, basta na lamang nilang itatanggi, makaligtas lamang. Hindi man lang ba nila iniisip ang magiging kapahamakan ng taong naging parte ng trabaho na yan. Tignan ninyo, ikaw, nandiyan ka sa loob. Mayroon ka pang inaasam o pinoproject na kinabukasan. Profesional at personal. Yung kasama mo nasa labas. Pero alam mo yung trabaho na yan. Bakit hahayaan mo yung kasama mo na alam mo yung trabaho na yan? Kung ba yung kasama mo, siya lang ang nakapirma at ikaw hindi nakapirma, okay lang? Ibig sabihin, okay lang sa'yo na mamatay yung kasama mo na yan dahil wala na siya dyan sa loob ng ahensya na yan. Yan yung isa dun sa Kaya dumating sa akin sa punto na magpasya at sabihin ang totoo sa aking may bahay. Ang aking may bahay mula umpisa ng aking panunungkulan sa gobyerno, hindi po siya nakikialam sa aking trabaho. Siya, kahit may dumarating yang mga kasama ko na yan sa trabaho dito sa bahay, tinatanggap po sila ng tao ng aking may bahay. Pinakikiharapan po sila. Talagang pinakikisamahan. Pero, kailanman hindi siya nakikialam sa usapang trabaho. Dumating po doon sa point na sinabi ko, Mama, may problema ako. Merong presenta ito, panoorin natin. Kasi nagkausap kami sa telepono nung kasama ko. Binanggit ko sa kanya yung pangalan. Pinakita ko sa kanya yung message. Pinakita ko sa kanya yung pinanood namin. Ang unang reaksyon ng may bahay ko, kotse mo yun, di ba? Kasi binanggit yung unang controlling letter ng kotse ko. Yes. Tama.
Sabi niya, paano yan? Sabi niya ganun. Totoo ba yan? Yun ang tanong niya sa akin. Totoo ba yan? Sabi ko, Mama, yung ano na yan, ako nakapirma dyan. Sabi ko. Sabi niya, paano yan? Nakausap na ba si, sabi niya, si Francia? Sabi ko, oh. Ano sabi niya? Tanggi na lang daw namin. Sabi ko sa kanya. Tanggi nyo na lang. Sabi niya kung pero hindi ka ba mapapahamak. Yun ang sabi niya. Sabi ko, ang problema, pag tinanggi ko ito, at nakuha nila yung original na dokumento at dinala doon sa question document ng NBI o ng PNP, ikukumpara yung pirma ko at saka yung hawak nilang dokumento. Alam, mangyayari, di makakasuhan ako ng perjury. Kaso na naman, sabi niyang gano'n. Hindi ka pa nga nakakabangon sa mga kinakaso sa'yo ng mga kalaban mo dyan sa PIDEA. Sabi ko, paano ang sabi ko sa kanya, araw-araw, hindi sa mapakali, bantulot siya. Ano ba naman yung pinagpapapasok mo? Sabi ko, Mama, trabaho ito. Hindi ko yan, nakagal na yan. Bakit ginagamit na ganyan? Sino nagpalabas niya? Hindi ko rin alam. Sabi ko sa kanya. Hindi ko alam. Tapos sabi niya, ikaw kung ano-ano kasi ang pinapasok mo. Sabi ko, Mama, matagal na akong wala na akong alos dyan. Hindi ko, sabi kong ganun. Tapos, dumating yung, sabi niya, ba't hindi ka nalang sumulat dun sa hanggang sa napagpasyahan namin na sulatan si Director General Lasso, sabihin sa kanya na wala akong kinalaman. Kasi talagang walang ibang pagbibintangan kundi ako. Kasi ako yung nandun nakapangalan. Madaling nagpalusot yung ibang kasamahan ko dyan. Madaling magpalusot na wala sila accountability kasi wala silang pirma. Wala silang pirma. Talagang ako maiipit. Kaya sumulat ako. Sinabi ko sa kanila na hindi ako nagpakalat ng dokumento na yan. Pero yung dokumento na yan, ito yan. Pinaliwanag ko kung anong nangyari dyan. So, yun po yung nung nasulatan ko, gumaan yung pakiramdam ko. Umaasa ako na ipatatawag ako ng Philippine Drug Enforcement Agency para at least magkaroon ng kaliwanagan. Kung sino yung pangalat, paano kumalat, paano lumabas, saan nakalagay ito. Pero wala po ako natanggap na patawag mula sa Philippine Drug Enforcement Agency. Okay. Tinapiparnis ko po ang Office of the President dahil sila po yung nasa ilalim po nila, yung Philippine Drug Enforcement Agency. Po, pwede po nilang utusan ang kahit naman sino ahensya para magsagawa ng investigasyon patungkol po dyan sa mga dokumento na yan. Pero wala din po akong hanggang sa nagpasya po ako na sulatan din ang ang Blue Ribbon Committee at saka yung Public Order and Safety Dangerous and Security. Drugs. Kasi nga doon po sa mga dokumento na post ni Maharlika, ang isa doon sa mga nakakatakot doon ay yung information o yung classified information na nilalaman ng dokumento na yon na nag-circulate sa social media. Ngayon, nagtataka lamang ako dito kay Director General Lasso. Sa halip na i-address niya ng tama yung problema sa pagkalat ng dokumento at doon sa mga tao na naandoon. Ang ginawa niya, nagbistula siyang abogado nung personalidad na naandun sa dokumento na subject ng dokumento na yon. Kaya nagtataka ako sa kanya, bakit ganon? Parang kakaiba yung mandato doon sa kanyang ginagawa. Kasi ang kanya naging reaksyon, dinismiss niya na ang dokumento peke. At parang ikaw pa ang inoperate at inatake. At kaya ka napilitan magsalita na ang laman ng pre-operation report, which
tinutumbok ang mga personalidad such as Maricel Soriano, Bongbong Marcos Jr. or Bongit doon sa mga report na ito ay totoong naganap at dapat tiningnan ng PDEA kung bakit nagkaroon ng leakage hindi nung hinabol ka. Tama po ba? Kaya ka sumulat upang sana ay maituwid na ito ay hindi nanggaling sa iyo. Dalawang bagay po no? Yung ano ko na gusto kong mapanagot, yung may nasa likod ng pagkakalabas niya. Okay. Pangalawa, dahil lumabas na nga po yung mga dokumento na yan bilang alagad ng batas at ngayon isang NGO na na anti-drugs advocate. Gusto ko magkaroon ng pananagutan, Yes. ng accountability. Ayun. Kung ikaw ay may mandato na ayon sa batas, kagaya ng Comprehensive Dangerous Drugs Act, wala ka bang gagawin? Wala ka bang moto proprio na gagawin para imbestigahin ito? Kung yung mga lumalabas na issue patungkol doon sa di umano'y paggamit ng illegal drugs ng Pangulo, wala ka man lang bang gagawing hakbang katulad ng ginagawa laban sa mga ordinaryong tao na nire-report na sinasabing involved sa kalakaran o sa paggamit ng illegal na droga? Tama. Kumbaga sa ito, ang batas ba natin magkaiba? Valid question. Pagka ikaw, kung ikaw ba ay mahirap o ordinaryong tao, sakop ka ng batas. Valid. Kung ikaw ba ay nasa mataas na posisyon o nasa mayamang angkan ka o nakakariwasa ka, exempted ka. Ilang beses kong binabasa ang probisyon ng Republic Act 9165, ito ay ginawa, in-address para sa kahit na sinong tao na lumalabag Sa batas. sa batas na gumagamit o Ng droga. nagbebenta o nasa negosyo ng illegal na droga. Klaro. Wala naman pong lahat po yan sakop. Naka-address po yan sa any person. Nakalagay po yan. Yun lang po yung sa akin. Sana ginagawa ng tama yung trabaho. Ngayon po, sa kasalukuyan, tatapatin ko kayo at ngayon ko lang babanggitin sa inyo Yes. bago ang Med 7. Sinisikap ko pong makontak. Binabalikan ko yung mga tao na po pwedeng maging daan upang mapalutang ko yung confidential informant sa Senado. Ayun. Klaro. Binabalikan ko yung mga yung mga nangyari noon kung paano dumating sa opisina yung confidential informant. Maganda yan, sir. At mabigat yan na corroboration and affirmation of your revelations. Ma'am, may Opo. tanong nga sa iyo, Kasi- sir. Dito, si Ma'am Lorraine. Hold your line at mag-interact siya sa iyo. Sir, yung parang sa akin, kahapon pinapanood ko kayo, parang for me, the best part, yung best part na sinabi mo, yung minention mo yung pangalan ni Bongbong Marcos. Exactly. Kasi nga, yung sinabi mo na nobody is above the law. Lahat tayo ay pantay-pantay sa batas. So, bakit hindi natuloy itong drug bust na ito? Kasi, bakit na-cover up? Kasi may nag-intervene, si Paquito Ochoa, executive secretary nung panahon na yon. At siya ay isang senador, si Bongbong Marcos at that time. At ito ay, hindi lang nangyari ito kay Bongbong Marcos, kundi sa napakaraming Pilipino. Pag mahirap ka, huli ka. Pero sa kanya, buong buhay niya, porket Marcos siya, maraming nagtatakip para sa kanya. So para sa akin, nung pinanood ko kayo, moral victory yon para sa Pilipino na nasabi ang pangalan niya na may isang ordinaryong Pilipino katulad mo ang nagtanggal at hindi na sumali dyan sa ginagawa nila Lasso na binibigyan na naman ng takip at pinoprotektahan na naman ng isang makapangyarihan para above the law na naman siya. Hindi na naman siya kasama sa batas. Hindi siya, lahat sila dyan kung umasta Ganyan ang Pilipinas. Kung umasta ang mga mayayaman at may kapangyarihan, they are above the law. So, siguro lang sir, gusto ko lang express yung pasasalamat ko kasi itong 2 taon na ito, naramdaman namin personally yung bigat ng kamay
ng Pangulo na ito, ng administrasyon na ito, na kapag ka ikaw ordinaryong mamamayan, bababuyin ka ng mga ito. Walang hindi sa kanila mahalaga ang batas. Dahil sila ay nasa kapangyarihan, ang message na binigay sa Pilipino, kahit yung batas na yan, kami ang pwedeng gumawa ng kahit Ayun. na ano. So, maraming salamat, sir, kasi isang ordinaryong mamamayan na sa aking paniniwala, yan ang sentro ng demokrasya at ng kapangyarihan ng ating republika, ang ordinaryong mamamayan. So binigyan mo ng leksyon itong mga abusado na ito na nasa gobyerno na kung sino ang totoong may kapangyarihan. Your reaction to that, sir? Bilang ngayon ikaw ay isang pambansang whistleblower and crusader sa pag-aayos ng gobyerno natin. Go ahead, sir. Alam niyo po, hindi ko naman po hangad na pagurian ako ng kung ano paman po. No? Ito pong yung declaration ko sa Senate investigation, ito po yung pagsasabi lamang po ng aking mga personal na kaalaman Yes. na na-reduce ko doon sa declaration ng confidential informant. Mula doon sa kanyang personal na kaalaman, nagkaroon po ako ng first-hand information based doon sa kanyang mga ipinakikitang mga litrato at pag-identify sa ba ito at sa pag-describe niya sa kung ano yung mga ginagawa. Doon sa ano ito ginagawa, ano itong ginagawa nito. Kahit na nakikita mo na sumisinghot yan at kahit nakikita mo na yan ay kulay puti na sinisinghot, pinadidescribe ko po sa kanya kung ano yung ginagawa at kung ano yung sinisinghot. Yun po yung sa akin. Yung po, yung pinanumpaan ko po sa laysay o yung testimonya sa Senado, base lamang po sa mga deklarasyon ng confidential informant. Ngayon, gaya po ng sinisikap ko po na ma-contact yung tao na aking na-interview, nakuna ng salaysay, para siya mismo yung magsalita doon sa Senado. Para once and for all, makita ng taong bayan Na hindi ka nagsisinungaling. kung ano itong sa akin naman wala namang ang sa akin lang trabaho lang. Yeah. Dahil kung itong report na ito hindi nag-exist, walang ire-report o walang ikukwento si Pangulong Duterte sa taong bayan during ng rally ng Maisog doon sa Tagum City. Klaro. Walang sasabihin ang aking division chief na i-deny na lang natin, i-deny na lang ako, itatanggi ko yan, i-deny ko, walang ganyan. Walang ganyan. I-deny na lang. Para walang gulo. Walang igaganon kung wala yan. Sir, Kaya nga, sir, opo, excuse. Sa tingin po ninyo with your knowledge of network of information, buhay pa ba ang actual confidential informant na na-interview mo at nagawan ng deposition as basis for the request of pre-operation report targeting supposedly Senator Marcos then and now President Marcos and other personalities? Buhay pa po ba at kaya pang abutin itong confidential informant? sana po. Sana po. Ayun. Narinig So, niyo sir, mga kababayan. Yung kahapon, another thing parang very embarrassing for me to watch, At saka also nice to watch. Yung kayo, parang alam na alam ninyo yung trabaho. Alam na alam ninyo, bawat galaw, tsaka trabaho lang, sinasabi mo parate. Gustong-gusto ko yun kasi yun yung parang motto namin noon kay President Duterte nung kami nagtatrabaho, Lagi kaming, trabaho lang tayo. Trabaho lang tayo. Kahit ano iba to, basta trabaho lang tayo. Pero kahapon, pinapakinggan ko si DG Lazo, Sakit niya pakinggan kasi parang hindi niya alam yung trabaho niya. At saka yung laging bumabalik ka sa mandato. Yun mahalaga yun yung bumabalik sa mandato kasi nakita ko under this presidency, lumalayo na yung usapan ko pero gusto ko lang sabihin lang yon na napakahalaga, katulad kunyari ng PCO, Presidential Communications Office, hindi nila alam mandato nila, para nakakagulat masyado. Kasi nakita ko, ang leadership na ito, kahit siya hindi niya alam yung mandato niya. So,
it has become, yung leadership, talagang apektado silang lahat. So, gusto ko makakita talaga ng lingkod bayan na alam niya yung mandato at yung trabaho niya. So, kahapon hindi ka malusutan kasi alam mo talaga kung ano yung sinasabi mo. Yes, sir. At nadugtungan kong binabanggit Yes. ni Ma'am Lorraine, sir, binigyan ng pagkakataon ang PDEA na i-demolish ka. No? In fairness, Right away, no? right away, demolition Yeah, job. demolition job. Denial, and then sinalangan ka ng 8 na magdi-deny ng iyong sinasabi. But, you stood your ground. Yeah. And hindi nila natinag ang iyong direct assertion, personal direct knowledge, and revelations in spite na 8. Yung 8, sinabi nila, iwas talaga sila to confront you, but you were confronting them with your truth. Ang tanong namin ngayon doon sa observation na yan, Mr. Morales, you were very certain of the truth. Ikaw ba ay Doon po convinced, doon sa- sir? Konbinsido ka ba? Opo. Habang tinitipa mo, we will use your word, tumitipa ka sa direct investigation of the confidential informant doon sa kaso ng supposedly operations para arestuhin sina Marcos Jr., Maricel Soriano, among others, during the time of direct interview and up to the present that we're talking to you, and you are now at the Senate investigation, are you convinced that the President should have been targeted and executed with operations because you are convinced of the revelations of the confidential informant? You as an investigator, sir. Unang-una, kaya nagkaroon ako ng motivation para i-dokumento yung declaration ng confidential informant ay dahil doon sa mga litrato. Ang litrato na nakaprint sa papel, nung makita ko at pinakita yung pinanggalingan ng printed photos mula doon sa cellphone, pareho Pareho. At yung mismong tao na kumuha ng picture ng mga stolen shot ay kaharap ko. Nakitang-kita ko, humihiti ay sumisinghot ng white powdery substance. In-identify sino-sino itong mga ito. Bagamat kita ko yung mga tao, kilala ko yung mga tao, pero pina-identify ko dun sa confidential informant. At sino sila? Sabi niya, si Maricel Soriano, ito si Bongbong Marcos. Nung pinaulit ko pa kung ano ang alam niyang pangalan itong mga ito. Hindi ako nagsabi niyan. Grabe. Yung confidential informant. Ano ang access niya? Ano ang access niya? Sinagot din niya. Ano siya doon? Bakit nandun siya? Sinagot din ng confidential informant. Unti-unti kong inaalala yung mga panahon na nakaharap at nakunan ko siya ng salaysay. Kaya nga sabi ko, itong pinagmulan ng tao na to, sabi ko, ito lang yung po pwedeng maging daan para muli ko siyang makaharap doon sa Senado. Para mabigyan siya ng pagkakataon kung Sana buhay pa sa sir, ha? maaari. At madugtungan pa. Para na rin matiyak yung kaligtasan niya. Sana, kung dumating man yung panahon, magkaroon ng garantiya, yung totoong magbibigay ng protection sa kanya. At sa iyo. Yun lang ang talagang problema. Kasi kung ang subject ng Presidente. usapin na ito ay yung mismong nanunungkulan, pangunahing nanunungkulan dito sa bansa, paano tayo nakakatiyak ng kaligtasan? Exactly. The point. Hindi kaya tayo biglang atakihin sa puso? O hindi kaya maging abo na lang tayo? Oh, wag sana. O hindi kaya, Kaya nga, sabi ko, wala naman akong ibang tao na ganito, So, yun po, yun yung, doon lang po. Doon Why sa, are you kaya, not offered, sir? Why are you not offered security by the Senate? Or did they offer it through Senator Bato? And are you willing to accept it with your family? Gano'n naman po. Opo, gano'n naman po. Pero sa akin naman po, kaya nga sabi ko po kay Senator Bato sa, on the record naman po yun. Wala naman mag-i-interest sa akin dito, kundi yung, si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ito lang naman yung issue. Kumbaga sa
patahimikin nyo na yan para hindi na nagsasalita. Patahimikin nyo na yan para hindi niya na maiharap yung testigo niya. Patahimikin nyo na yan, di ba? Kumbaga sa ano, kaya nga ang PIDEA, no, talagang sinisikap nila na gibain. Gibain yung aking kredibilidad, ang aking pagkataong matagal ng durog. Tama. Durog na durog yung pagkatao ko. Pero, yung taong dinurog nila na naging pulbos, ito yung magiging puwing sa mga mata nila. Exactly. What is happening now? Tandaan nila yan. Sir. Tandaan nila. Sir, napakaganda ng sinasabi nyo. No? So, kasi experience din namin yan na kinikasing kami, hinaharas at Kinakasuhan. tinithreaten at intimidate dahil nagsasalita ng katotohanan. Kasi paulit-ulit sinasabi mo kahapon doon sa mga kasama nyo, no? Kahit kay DJ Lasso, hindi ko kayo masisisi. Yeah. No? Pero it was elegant para sa akin kasi kino-call out nyo yung pagsisinungaling nila. Pero kasi yung sinasabi ninyo na hindi masisisi, sa akin, no, pang paniniwala ako kasi masisisi sila. Dapat silang sisihin. Kasi tao tayo, lahat tayo dito ay sumusugal, lahat tayo dito ay gumagawa ng desisyon. At yung desisyon na yan, hindi lang tayo ang maapektuhan, kundi ang mga anak natin at ang salinlahing Pilipino. So lahat tayo dito tumitindig. At katulad nung sinabi mo dito, kung may mangyari sa ating tatlo dito, isa lang naman talaga dito ang pwedeng gumawa niyan at yan si Bongbong Marcos, no? So, yun yung Tama po. at saka yung sinasabi mo, sir, no, na yung mga nagsinungaling kahapon, sisisihin natin sila, no? Meron silang sagutin sa Pilipino, no? At sa sarili nila at sa kung anong pagpaniniwala nila, no? So, Correct. hindi sila off the hook. At sir, yon ang tanong ng taong bayan sa inyo. Ang paglantad ninyo ay hindi maiiwasan ang napakalubhang panganib sa buhay ninyo, sa pamilya ninyo, sa mahal ninyo sa buhay. Naranasan ko rin yan, Sir Morales, nang lumantad ako laban sa organisasyong pinanggalingan ko. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Ang CPP, NPA, NDF na pilit nating pabagsakin ang terorismo nila, kaya tumulong tayo sa gobyerno. Ang tanong, sir, direktang tanong sa inyo, baka hindi pa ito na tanong sa inyo. Bilang batikang investigador, PIDEA Operative, Intel Trained, Investigation Trained, naniniwala pa rin ba kayo na ang validity ng 2012 operations na hindi natuloy at kung kaya nagpapatuloy ang kontrobersya at iskandalong ito ay sapagkat naniniwala pa rin kayo na si Bongbong Marcos Jr. bilang Pangulo ng Bansa is still into drug abuse and drug addiction na dapat matigil na at dapat panagutan niya at huwag mailagay sa panganib ng isang problematic mental state level ng Pangulo dahil sa involvement sa drug abuse. Do you believe it na ganon pa rin ang kanyang ginagawa ngayon? Batay sa iyong kaalaman sa investigasyon mo. Kung ang tinutukoy nyo is yung validity ng pagsasagawa ng investigation, wala naman pong expiration yan. Ang investigation po, ang importante lamang po dyan is to determine the facts and circumstances. Okay. Kung kagaya niyan, kung tayo nag-iimbestiga, kaya tayo nag-iimbestiga, gusto natin may malaman. Meron tayong gustong madetermina. Kung yan, bibigyan natin ng limitation o ikakahon natin yan, mawawalan ng kakayahan o ng kalayaan yung nagsasagawa ng investigasyon o yung isinasagawang investigasyon. Ang investigation dapat walang harang. Yes. Wala siyang mga boundaries. Correct. Para malaya niyang makuha yung mga kinakailangan niyang makuha. Kaya nga nag-iimbestiga, nagsasaliksik. Tama. Di ba? Nagsasaliksik. Nagkakaroon ng pagsubaybay, nagkakaroon ng mga test, nagkakaroon ng observation. Yun po yan eh. Ngayon, yung sinasabi niyo po kanina, ibabalik ko lang Yes, sir. sa mandato. Bilang alagad ng batas, mayroon kaming mga sinusunod na panuntunan. Ano ito? Ito yung presumption of regularity. Yes. Ibig sabihin, huwag kang lalabas dyan. Kung kinakailangan tumawid ka sa lubid o sa alambre, gawin mo yan. Dahil ganyan kasilan ang ating trabaho. Hindi po pwede na magkakamali tayo. No margin for error. Grabe. Ngayon, kung ikaw ang pinuno ng liderato o ng isang ahensya
dapat maging sensitibo ka, maging metikuloso ka. Dahil hindi po pwedeng kakitaan ka ng kaanumang kasablayan dahil hindi ka irerespeto ng mga taong nasa likuran mo. Kapag kaya nakitaan ka ng kasablayan, ganyan lumalabas yung mga informasyon sa sa loob ng So, sir, opisina mo. Klaro. So sir, nakita natin kahapon yung depensa, todo depensa ni DJ Lasso sa Pangulo, no? Kitang-kita at yung pag-demolish sa inyo. So, ang tama ba na maisip namin ngayon, no, na ang PIDEA